Welcome to the 23rd episode of Hachi's Tours. Mga idol, pag-uusapan naman natin ngayon ang mga basic traffic signs na practically ay ating nakikita sa araw-araw na tayo ay bumibiyahe. My dear friends, please don't forget to click like and subscribe and hit the notification bell so that you will always be updated every time I put up a new video. Mga idol, mga kapatid at mga kapatid sa kamotoran, isang magandang araw po ng ating paglalakbay. Ang video po ngayon na ito ay didiscuss natin ang mga guhit na nakikita natin sa karsada. Ito po ay nagsisilbing parang control tower natin, kumbaga sa eroplano. Sila yung nag-guide sa atin kung paano natin gagamitin ang highway na ating dinadaanan. Okay? So, katulad po nito, nakikita nyo, palagi mong makikita merong broken white lines dyan sa gitna. Yan po ay nagsisilbing division ng multi-lanes or dalawang karsada na direksyon. Isang papunta doon at isang pabalik dito. So, ibig sabihin, yan po ang division yung dalawa para hindi kayo mag-collide. So, dito lang po tayo sa gawing kanan at ang kasalubong ay sa gawing kaliwa. Ngayon po, broken line siya. Ibig sabihin, pwede ka pong mag-cross dyan sa line na yan. Katulad ng ginawa natin, nag-overtake po tayo. At pagkatapos ay babalik na rin tayo sa ating lane. Kung makikita nyo clear ang kabilang linya, pwede kang overtake. Ngayon po, magbabago ang kulay ng puti na yan. Paminsan-minsan ay makakakita ka ng yellow lane. Kaya katulad yan, double yellow lane yan. So, ang ibig pong sabihin yan, bawal kang tumawid sa kabila. Ibig sabihin, just stay on your lane sapagkat reminder yan na hindi ganun siya ka-safe kung mag-overtake ka. Reminder yan na to keep on your lane so as to be safe. Palagi po nating makikita yan sa mga kurbada or sa mga tulay. Bawal na bawal po talagang umovertake sa mga tulay para maging safe dahil limited po ang shoulder ng tulay. Yan, katulad po niyan, meron na naman po tayong makikitang double yellow lane. Ibig sabihin magkabilang side, just remain or stay on your lane. Dahil yan po ay tulay at kurbada pa. Just to be safe para sa lahat ng motorista. Okay? So ngayon, babalik ulit tayo sa dati nating nakita. Merong mga broken line sa gitna. Katulad nga po ng sabi ko, yan ay magsisilbing reminder na division yan ng dalawang karsada. At huwag kang tatawid dyan palagi kung may makikita kang kasalubong. Pwede ka lang pong tumawid or mag-overtake kung makikita mong wala kang kasalubong. Yan po kasi palaging nakakalimutan ng mga baguhan or iba pang motorista na sige lang ng overtake kahit malapit na yung kasalubong. Something like that. That is very risky. So ngayon po, kailangan po lagi nating susundin ang mga guhit na yan para maging safe ang ating paglalakbay. Okay? So ngayon po, ang next topic naman natin, itong nasa right side na to na mapayat na puting lane. Ang ibig sabihin po niyan, reminder yan na yan ang edge ng lane na tinatahak mo or tinatakbuhan mo. Especially sa gabi para makita mo na yan po yung dulo. Ngayon po, meron niyang karsada or meron siyang espalto or concrete roads sa kabila ng payat na lane na yan. Hindi naman po ibig sabihin na pwede mo rin siyang takbuhan ng katulad ng ginagamit natin ng lane na to. Pwede mo rin po siyang gamitin kung magbabago ka ng direksyon, kung liliko ka or kung hihinto ka. Pero kung palagi mo siyang gagamitin as an overtaking lane, hindi po safe sapagkat dito po sa Pilipinas, katulad yan, palaging ginagamit pong may parking, ginagawing tindahan, ginagawang tambakan ng mga stock ng mga gulong o kung anuman. So, pinaka-safe po, magstay ka doon sa lane mo. Pwede mo siyang gamitin paminsan-minsan lang. As long as it is safe to cross. At sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay, may pagbabago ko po uling makikita sa format ng mga puting guhit na yan. Ayan, nakita nyo po yung gitna. Naging solid white lines na po siya. So at sa kabila naman po, gawin kanan, nalipat ang mga broken white lines. So ibig po sabihin yan, magpo 4 lanes na po tayo. Kung o-overtake po tayo, dito po tayo sa kanan.
para po yung kabila, yun, ganun din po ang gagamitin ng kabilang direksyon. At ngayon po, bumalik na naman po sa dating format. Nagkaroon na naman po ng broken white line sa gitna. Ayan po, may tulay, nagkaroon na naman ng yellow line. Ganito po yon. Sa probinsya po kasi, pabago-bago ang paligid. Minsan matao, minsan konti ang tao. Ngayon po, katulad niyan, magpo 4 lanes na naman siya. Magkakaroon po ng solid white line sa gitna at yung broken white lines ay napunta sa kanan. So, ibig sabihin, dito tayo mag-overtake sa gawing kanan. At yung white line na mapayat nandun sa dulo para po i-remind na yun ang edge ng karsada kasi damuhan na yung kabila nun. So, sa ganitong format po ng linya na ating nakikita ngayon, 4 lanes na po tayo. Ngayon po, sa Pilipinas, sa mga provincial roads, nilapara na. Dati 2 lanes, ngayon 4 lanes na po siya. So, ibig sabihin yung gitnang solid white line, huwag ka nang tatawid yan, dito ka na sa kabila. Pwede na kayong mag-overtake anytime as long as walang nakapark, walang nagtitinda, walang nagbibilad ng palay, walang nakatambak na lumang gulong. Pwede mong gamitin yung right side. Ganun po dapat yon. Sana nga po hindi nila tinatambakan niya ng kung ano-ano para po talaga yan sa mga motorista. Pero sa actual setting sa Pilipinas, ginagamit ng kung ano-anong parking o tambakan ang kabilang karsada. Pero kung susundin po natin itong guhit na to, ibig sabihin po nito 4 lanes na siya. O, yan po. May nakita kayong pedestrian, karamihan sa mga crossing po yan na maraming tao or sa mga eskwelahan, merong pedestrian lane. Pag may nakita kayong ganun, mag-minor na kayo at baka may bigla na lang tatawid sapagkat maraming tao sa lugar na yon. Ito po, palagi na tong 4 lanes, palapit na po tayo sa main city ng Gapan. Kaya nga po 4 lanes na siya. Pero yan po, ginagamit na parking. Kaya nga po pinaka-safe dito ka sa lane na binabaybay natin. At sisilip-silip ka sa magkabilang side kung gusto mong mag-overtake para sigurado ka. Ganito po ang usual na makikita natin sa provincial roads. At paminsan-minsan naman po magkakaroon ng yellow line dito sa gawin natin. Ibig sabihin, sa gawin natin dyan sa bandang gitna na yan, stay on your lane. Hindi ka pwedeng tumawid sa kabila. Pero yung kabilang motorista na kabilang direksyon, kung wala silang yellow lane, pwede naman silang mag-overtake. Ganun po yun. Kung saan nakagawi yung white line, yung yellow line, yun ang bawal mag-cross or mag-overtake. Ngayon, may mga time na double yellow line, ibig sabihin pareho kayong you must stay on your line. So, ganun po. Ayan, katulad nga po niyan, sinasabi natin 4 lanes na tayo pero ginagamit nilang parkingan itong lane na ino-overtakean ko. Ayan po, nakita ko naman po kasi na libre naman siya. So, ginamit ko ng pang-overtake. Ayan, tulay, meron double yellow line naman sa gitna. Ibig sabihin, yun nga po, bawal kang mag-cross doon, stay on your lane. Ito naman po, napunta na naman po sa gitna yung mga broken white lines na sinasabi niyan ang division ng gitna ng karsada, kung kaya't yun po ang ginamit kong overtaking area. At yung edge ng highway, ng karsada, nandito po yung payat na white lines. At mayroong shoulder nga po, ito, yan. Ginamit ko siyang pang-overtake kasi nga po, clear naman po eh. Pero mali po yung ginagawa ko sa totoo lang. Pero clear naman, so overtake ako doon. Wala naman pong obstruction. Yan po, overtake na naman po ako dito. Kaya, ayan, balik naman po agad ako sa linya ko. Kaya po, yan po, sa mga provincial roads or sa mga unfamiliar territory kang dadaan, palagi mong makikita yan at mai-interpret mo sa sarili mo kung paano mo babaktasin ang lugar na yan. Kung mapapansin nyo, very clear yung karsada, di po ba? Ang sarap magpatakbo. Pero, dapat, ito, broken line po ito eh. Yan, ginamit kong overtaken. Edge po yan, di ba? Ang sabi natin kanina. Kasi nga po, elevated yung left side na yan eh. O, yan, yung na-overtaken natin yan. Nakaangat po yan. Kaya po, ito siguro ginawang solid na payat na white lines.
hindi siya broken line. Kasi nga po, hindi siya pwedeng pang regular na 4 lane. O ayan, katulad niyan, ginamit na parkingan. Kaya nga po, pag dumadaan ako sa portion na yon, alam kong elevated yung karsada, ingat-ingat lang sa pag-change ng linya. Lalo na po, motor lang po yung ginagamit ko, hindi naman 4-wheel, 2-wheel yung ginagamit ko. Ayan po, at nalipat na naman ang broken white line sa gitna. So, ibig sabihin, hindi kayo 4 lanes, 2 lanes na uli yan. At yung shoulder, yun po, yung kabila ng payat na linya, hindi nyo po pwedeng gamitin as a regular speedway na katulad na ganito kabilis na ginagamit natin yung linya na to dahil marami ng obstruction dyan at ang lugar na ito is densely populated na, marami ng mga kabahayan, so you have to stay on your lane. Okay? So ngayon nagbago na naman, naging solid white lines na naman itong kaliwa at naging broken line. Yan, 4 lanes na naman po tayo ang ibig sabihin yan. Pero dito pa rin po ako nag-overtake dahil hindi po ako sigurado dito sa gawing kanan. Baka po kasi may nakapark. Ayan po, may nakapark doon. No? Kaya dito ako umovertake. O yan po. 4 lanes siya pero dito ako umovertake. Pero kung susundin po talaga natin ang batas, trapiko at road signs, dapat hindi ako umo-overtake ng ganito eh. Pero ayan po, nakita niyo yung gawing kanan, may nakapark na truck. Kaya dito ko umovertake sa left side. Wala naman po kasing kasalubong. At ang sabi naman po sa road rules, pwede ka naman mag-cross dito sa solid white line provided that everything is clear and safe to cross. Okay? So, ngayon po, ayan, balik na naman tayo sa 4 lanes. Pwede naman ako umovertake sa kanan pero hindi siya ganun ka-safe dahil makikita nyo parang may mga nakapark. Ayun po, may mga nagtitinda, may mga nakapark na tricycle. Ayan, may mga nakamotor pa. Kaya nga po, cross at your own precautionary measures para po maging safe ang paglalakbay mo sa mga parte ng karsada na alam mong medyo matao. Yan po. Ganyan lang po para at least enjoy lang ang paglalakbay. And always keep in mind na palagi nating susundin ang mga nakaguhit na yan so that we are guided accordingly on how to cross that particular highway. Sa susunod po, i-discuss natin isa-isa naman yung mga basic road signs na nakatayo sa gilid ng karsada.